Pinangalanan na ni President Rodrigo Duterte ang 5 police generals na sangkot di mano sa iligal na droga. 3 sa kanila ang aktibo pa sa serbisyo at nirelieve na sa kanilang mga pwesto. Dumipensa naman ang ilan sa mga general at itinangging protektor sila ng iligal na droga. Handa rin daw silang humarap sa Pangulo para linisin ang kanilang mga pangalan. Live mula sa Clark sa Pampanga, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, sa bibig na nga mismo nitong si Pangulong Duterte nang galing yung pangalan ng 5 general na umano'y sangkot sa droga at ayon dito kay PNP Chief Ronaldo Bato de la Rosa ay sariling intel information yan ng Pangulo. Nagpasiklab ang Philippine Air Force ng kanilang air assets at abilidad kay Pangulong Rodrigo Duterte panauhing pandagangan sa ika-69 anibersaryo ng PAF. Pero wala ito sa pasabog ng Pangulo. Bago siya magtalumpati, sinabi ng Pangulo na may nakahanda siyang talumpati pero hindi na niya ito babasahin. Doon na inisa-isa ng Pangulo ang pangalan ng 5 general na sangkot umano sa droga. And they had this career of theirs. All along, tayong mga mamamayan thought that we are being protected by the police primarily. Masakit pakinggan kasi ginastusan mo na, binayaran mo yung pag-aaral niya, lahat ng uniforme, pati medyas niya, pati sapatos, gastos mo. Tapos you commit. By any language, it is really treason. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu, in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tino, former QCPD director. Hawak pa ni Duterte ang isang papel na tila listahan at sinabing ang mga binasa niyang mga pangalan ay na-validate na. Ipinaubaya na ni Duterte sa National Police Commission o NAPOLCOM ang investigasyon sa mga nabanggit. 2 sa 5 ay retired na, sina Luot na mayor na ngayon ng Daan Bantayan Cebu at si Garbo na dating Deputy Director General. 3 naman ang nasa serbisyo pa pero naka-floating status. Sina Director Joel Pagdilao, Chief Superintendent Edgardo Tino at isang Police General Diaz na dating Regional Director daw ng Region 6. Ayon sa isang mataas na opisyal ng PNP, walang ibang Diaz sa serbisyo sa ngayon na may rangkong Chief Superintendent pataas katumbas ng Police General, kundi si Chief Superintendent Bernardo Diaz na ngayon ay naka-floating status. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. I would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na hanapin ninyo ang totoo. Kahit si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nasa pagdiriwang din ng anibersaryo ng Philippine Air Force kasama si Pangulong Duterte, nagulat sa ginawang anunsyo ng Pangulo. Ayon kay de la Rosa, kakausapin niya ang mga nabanggit ng mga general. Since the President said that he will require them to report to the Director General, meaning ako yun. So pa-reportin sa akin yung mga pinangalanan niya. So I hope that they will heed to that call of the President, then I will talk to them and I will listen to their explanation. Git ni Duterte, seryoso siya sa kampanya laban sa droga. Napahapyawan din ni Duterte ang problema sa kidnapping at carnapping na tila isusunod niya ang kampanya. I have this sacred obligation to the Filipino people. By my oath of office, I have to tell you the truth. And the truth for the moment is the tomato, after so many validations, even when I was still mayor of Davao City, lumalabas na itong mga pangalan na to. Talagang lumalabas na. At nakikita mo naman ngayon with the intensification of the criminal syndicates and the drug distribution, marami nang namamatay.
at marami pang mamamatay. At huwag kayong sumali niyan, baski pulis kayo, baski official kayo, because you will place yourself in the line of fire. Hindi ako mayabang, politiko ako. I mean, I keep silent or sige lang, ariglo ito, okay lang. Pero huwag ninyong sirain ang bayan mo. Nakausap naman ng GMA News ang tatlo sa pinangalanan ni President Duterte na PNP officials na umano'y sangkot sa droga. Lahat sila itinatanggi ang paratang. Si Chief Superintendent Edgardo Tino, emosyonal na makaharap ng GMA News sa loob ng Camp Crame. Nanginginig yung laman ko eh. Totoo lang, kasi hindi naman talaga ako involved dyan. Di ba? Nakita niyo naman yung aking record sa QCPD. Di ba? Ibig sabihin ba, dahil marami akong nahuli sa QCPD, involved na drugs, involved na ako. Fair kasi unang-una, walang due process, hindi kami naimbestigahan para diyan. Hindi namin alam kung sino nag-akusa sa amin. Hindi namin alam kung yung accusation ba na yon ay standing on solid ground. Hindi namin alam eh. We were caught unaware and flat-footed kung bigla na lang kaming binanggit ng ating presidente. Dito lamang Biyernes nang ma-relieve sa pwesto si Chief Superintendent Tino bilang hepe ng QCPD. Ngayon ay nakatalaga siya sa Office of the Chief PNP na may floating status. Hindi raw niya alam kung ano ang basehan pero di raw niya masisisi ang Pangulo kung nahainan ito ng maling impormasyon. Handa naman daw siyang linisin ang kanyang pangalan. Mr. President, kaya ko po kayong tingnan, mata sa mata. Kaya ko pong isubject ang aking sarili for lie detector test. Ako po si Police Chief Superintendent Edgardo Gonzales Tino. Magmula po sa ako'y Second Lieutenant hanggang ako po ay mag-Chief Superintendent. Alam ko po ang aking pagkatao. I have never been involved in illegal drugs activity. I have never been involved in any shenanigans, so to speak. I have never been involved in nefarious activities. And hindi po ako dregs of society, hindi po ako salot ng lipunan. Ayon naman kay Daan Bantayan Cebu Mayor Vicente Luot, biktima lamang siya di umano ng black propaganda. Hindi raw ito patas para sa kanya, sa mga taga Cebu at sa kanyang pamilya. Walang dahilan para magprotekta ako dahil una, wala ako sa drogas na law enforcement function. I was cleared by EDSOT. Ayun. Yung Anti-Illegal Drugs Task Force of the PNP. I am being tried by publicity and kailangan na ma-clear ko yung sarili ko. And if there's a need for me to see the President or Bato de la Rosa, I'm willing to face the investigation kahit saan. Ang dating hepe ng Western Visayas si Chief Superintendent Bernardo Diaz, itinanggi ring protektor siya ng illegal na droga. Mula raw noong lieutenant siya hanggang maging general, hindi raw siya na-involve sa droga. For election, kami yung na-report na mga general na nandoon sa Novotel. Pero I don't know kung may kinalaman ito o wala. Malinis ang aking record, hindi ako nagkaroon ng kaso, hindi walang reklamo sa akin, hindi ako nagpoprotekta ng illegal drug. Isasabit ko ang aking sarili bukas sa bukas din sa krami para malinawan at malinis ang aking pangalan. Sinusubukan pa rin natin kunan ng pahayag si Director Joel Pagdilaw. Si dating Deputy Director General Marcelo Garbo naman tatawag daw sa GMA News para magbigay ng kanyang pahayag. Jessica, ilan pa sa mga importanteng inanunsyo nitong si President Duterte dito sa Air Force sa anniversary ay una, bibigyan niya ng safe conduct pass itong si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison kapag umuwi na to at uuwi daw ito sa dulo ng taon. Ikalawa ay bibigyan niya ng amnestia yung mag-asawang Chamson at ito yung ikatlo, lifestyle check para doon sa mga government officials and government workers. Jessica. Joseph, in-expect ba ng mga nagko-cover ng presidente, inasahan ba ninyo na merong ganitong pasabog ngayong araw? Kasi I understand merong prepared speech ang Pangulo at okasyon ito ng anniversary ng Air Force. So parang wala yata sa tema, di ba, itong kanyang pasabog na speech kung saan pinangalanan niya itong mga general.
In fact, kanina no, ay nagulat din kami kasi nung sinabi na niya na parang, okay, I have a prepared speech, pero I want to do more. So sabi namin, parang ano to. So pinakinggan namin. So may premise siya noong mga campaign promises niya. At doon na nga, after nun, ay pinangalanan na niya yung mga general. Kasi as a matter of context, Jessica, yesterday, remember, we had a press conference with Press Secretary, Presidential Spokesperson Abella, Ernesto Abella, at tinanong siya kung papangalanan ba yung mga general. Ang sabi nitong Secretary Abella, he may. At kung gagawin niya yon ay hindi to out of character kasi ginagawa niya talaga yan sa Davao. And we saw that today na walang ngimi na pinangalanan nitong si Pangulong Duterte yung mga sinasabi niyang sangkot sa droga ng mga general, Jessica. Okay, itong 5 general na napangalanan today, no? I understand, 2 sa kanila yung sinasabi na nakita dun sa Novotel na nakipag-meeting di umano sa kampo o sa mga kagrupo ni dating presidential candidate Mar Rojas, no? May natanong ba kayo kung may connection itong bagay na ito dito sa pagpapangalan sa kanila? Kasi I think si General Diaz, no, made reference to it na porke nakita daw siya sa Novotel, yun na ba yun? Parang ganun yung tema o himig ng kanyang tanong. Number one, ang sinabi nitong si De La Rosa, si PNP Chief, ay sariling intel information ni Presidente yan. At tinanong nga natin siya kung hiningi ba sa iyo yung information before this. Alam mo ba na may gagawing ganyang announcement? Nagulat din itong si PNP Chief De La Rosa. Ikalawa, ang sinasabi nitong si Pangulong Duterte during the speech ay kahit noong mayor pa siya, ay lumulutang-lutang na yung mga, kahit even before the campaign, ay lumulutang na raw yung mga pangalan na yan doon sa mga umano'y may kinalaman sa droga. Hindi naman niya nabanggit na it has something to do with what they found out noong May elections, no, na sila yung ilan sa mga general na nakipagpulong umano doon sa Novotel, Jessica. Meron daw winave, I think nakita ko rin yung video kanina, no? May winave na parang listahan si Pangulong Duterte nitong mga general na pinangalanan niya ngayon. And meron daw nagsabi rin, or I don't know kung siya rin mismo yung nagsabi na confirm ito mismo ng intelligence community na itong mga pinangalanan niya may basis for his having named them. Tama ba yun, Joseph? Ang statement nitong si President Duterte is that these names were validated. So, hindi naman niya i-announce yan kung walang validation. So, kung ginawa niya yung announcement dito ngayon sa anibersaryo ng Philippine Air Force, ay tiwala itong si President Duterte na na-validate itong mga pangalan. Because, when you mention names and itong ganitong klaseng allegations, these are not allegations not to be taken lightly, Jessica. Sayang nga kasi he refuses to talk to the media, but this is one occasion na dapat natatanong siya, no? In any case, dun ba sa kampo niya sa his presidential staff, no? Meron o spokesperson, meron man lang bang nakapagsabi sa inyo ano ang basis for these names to have been mentioned by the president himself? Mabigat kasi ito, Joseph, na presidente mismo ang nagparatang. So, natanong ko na sa'yo, sabi mo, merong validation, no? But ano kaya ang basis? Yun ang pinaka-importanting tanong ngayon dyan, eh. Tama, Jessica. And we have to wait for the coming days kung, so far ngayon, ang na-clarify lang natin dito kay Presidential Spokesperson Abella ay yung pagkakamali ng region na hinawakan ng isang general, no? I think si General Diaz. Kasi ang soundbite or nasabi nitong si Presidente Duterte ay Region 11. Nung kinukuha ng pahayag itong si General Diaz ay hindi daw naman siya nag-Region 11 pero nag-Region 6 siya. So we confirmed Western Visayas. whether it was the same Diaz. Correct. So, ang sabi naman itong si Secretary Abella ay what the President meant was not Region 11 but Region 6. Pero as to the basis, wala pa tayong elaboration na nakukuha sa Malacanang, Jessica. Pasensya ka na, pero on the lighter side, kasi some people took notice, no? Na yung suot ni President Duterte dito barong at ang katerno niyang pants ay maong. Tama ba, Joseph? Mukhang ganon. Kasi alam mo yung mga colored jeans na minsan lulusot na parang medyo smart casual. Meron nga tayo nakita sa meme doon sa mga thread natin, tawag nila dyan maong Tagalog. Pero
we can confirm kasi kinunan ng ating cameraman at inagod yung video, jeans, yung colored jeans, itong suot nitong si Pangulong Duterte during the anniversary of the PAF, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.